Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nagdiriwang ng ika-4 na linggo ng Adbyento. Yes. 3 araw na lang, Pasko na. Malapit na po at tayo po ay patuloy na nagsasakripisyo para ihanda po natin ang ating sarili sa darating na Kapaskuhan. Mga minamahal na kapatid, pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, pagkalooban dinawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging dakilang huwaran si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa
ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbasa, tunghayan po natin ang pagsisindi ng ika-4 na kandila sa Advent wreath. Ang ika-4 na kandila ay sumisimbolo sa pag-ibig. Ang tawag din ay kandila ng pag-ibig. Sapagkat nalalapit na ang Pasko, ang Diyos na umiibig sa atin, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak dahil gusto niya tayong sakupin sa ating mga kasalanan. Kaya ang tawag sa kanya ay kandila ng pag-ibig. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol ng maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas mo kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Panginoong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong na mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan.
Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manawag sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburalan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae
at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang magtutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang patuloy na pagbibigay ng biyaya sa atin. God is good all the time. Pag sinabi kong God is good, sabihin nyo, grabe. Pag sinabi kong all the time, sabihin nyo, siyempre. God is good all the time. Grabe ang dami ng tao. Grabe ang populasyon ng komunidad ng simbahang ito. Siyempre, mahal tayo ng Diyos kasi lahat tayo andito. Kahit nagsisiksikan, kahit nakatayo, kahit medyo mainit, patuloy pa rin tayong nagsisimbang gabi. Isang palakpak ulit para sa Panginoon. Ang sabi sa ating Ebanghelyo, mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi dito, mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Yan po ang sinasabi ni Elizabeth kay Maria. Mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pakisabi sa katabi, mapalad ka. Pakisabi sa kabilang katabi, malapad ka. Ang ibig kong sabihin, malapad ang pagmamahal. Malapad ang pangunawa. Malapad ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga siguro, may tatlong bagay ako na gustong ipahayon sa inyong lahat habang tayo ay naghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Sumunod po kayo sa akin. Ipangaral ang mabuting balita. Isabuhay ang mabuting balita. Maging mabuting balita. Yung first point po, ipangaral ang mabuting balita. Hindi lang mga pare, hindi lang mga diakono, hindi lang mga obispo ang pwedeng mangaral. Lahat tayo, by virtue of our baptism, ay inaatasan ng Diyos na mangaral. Hindi siguro sa pulpito na katulad nito, kundi sa inyong pamilya, kundi sa inyong komunidad. Pwede tayong mangaral at ipakita na yung ating ipinapangaral ay galing sa Diyos. Kapag tayo ay nangangaral na galing sa Diyos, tunay na pwede nating tawagin ang ating sarili, mapalad ako. Kasi sinusundan ko or sinusunod ko ang kalooban ng Diyos. Itong si Maria ay isang babaeng mapalad dahil hindi lamang siya sumusunod sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Siya ay nangangaral ng mabuting balita ng may kagalakan. Itong si Maria na taga Nazaret, pumunta doon sa Judea. Buntis si Maria nagdadalang tao pero naglakad ng napakalayo at pinuntahan ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth upang ibahagi ang mabuting balita na kanyang nararanasan. Kapag po kayo ay mayroong mabuting balita na gustong ibahagi sa iba, dapat ipinangangaral natin ng may kagalakan. Tingnan ang katabi kung may nakikita kayong galak sa mukha niyan. May saya ba sa kanilang mukha? Dapat sa mukha pa lang natin, hindi pa man tayo nagsasalita, nakikita na yung kagalakan. Katulad ni Maria. Anong sabi ni Elizabeth? Ang sabi ni Elizabeth, napuspos ng Espiritu nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Sino
ang magiging anak ni Elizabeth? Sino? Si San Juan Bautista. Nung marinig ni Elizabeth yung bati ni Maria, nagagalaw. Yung sanggol sa kanyang sinapupunan, sumisipa. Parang pinaglihi kay Jet Li, si John the Baptist. Sumisipa. Pati yung sanggol ay nagagalak dahil sa ibinabalita ng ating mahal na ina kay Elizabeth. At alam ni Elizabeth na naglilihi at nagdadalang tao si Maria, lalang ng Espiritu. Hindi lamang basta sinarili ni Maria, yung kagalakan na siya ay nagbubuntis, lalang ng Espiritu Santo, at ang kanyang ipinagbubuntis ay si Jesus. Mga kapatid, huwag nating kalimutan, tayong lahat, katulad ni Maria, ay inaatasan, binibigyan ng Diyos ng isang utos na mga ipangaral, ikalat ang mabuting balita, lalong-lalo na sa mga taong hindi pa nakikilala si Jesus. Ang isang konkretong paraan para maipangaral nyo ang mabuting balita ay magsama kayo ng isa pang tao na hindi pa nakakapagsimbang gabi bukas. At sigurado punong-puno, umaapaw na ang ating simbahan dahil hindi lamang kayo nangangaral, kayo ay hindi man nang aakit. Kayo ay nag-i-invite ng mga taong pupunta pa dito upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos. Ano yung unang punto? Ipangaral ang mabuting balita. Ikalawa, isabuhay ang mabuting balita. Hindi lamang tayo ngawa ng ngawa dito. Madaling magsalita, pero mahirap gawin. Di ba sa English may kasabihan tayo, action speaks louder than. Pwede tayong mangaral, hindi gamit ang bibig, hindi gamit ang dila at labi natin, kundi ang ating action. Di ba? Kapag tayo ay may ginagawa, hindi man tayo nagsasalita, yung mga nakakakita sa atin, nai-inspire. Kasi, tahimik tayong gumagawa ng isang bagay na tama. Inuulit ko ha, tahimik tayong gumagawa ng isang bagay na tama. Malapit na ang bagong taon. Dapat yung paggawa ng tama ay palagi nating isinasabuhay. Kasi hindi lamang tayo inaanyayahan ng Diyos na ikalat ang mabuting balita, kundi isabuhay ang ating mga sinasabi. Yung mga lectors, commentators, yung mga miyembro ng choir, tayong lahat naman nagsisimba dito. Hindi lamang tayo naririto upang makinig at upang mangaral. Sana, paglabas natin dito, makita ng mga kasama natin sa ating pamilya na may pagbabago sa ating buhay. Yung tipong hindi ka na masyadong nagagalit, yung tipong ngumingiti ka na, yung tipong ikaw ay nag-i-encourage, yung tipong hindi na tayo masyadong nagmumura, yung tipong nagpapatawad na tayo. Ito ay mga paraan upang isabuhay ang mabuting balita. Okay? Kaya mahalaga yung pagsisimbang gabi kasi marami tayong natututunan sa salita ng Diyos. So, ipangaral ang mabuting balita, isabuhay ang mabuting balita. Ano yung pangatlo? Maging mabuting balita. Itong si Maria, hindi lamang basta nangangaral at nagsasabuhay ng mabuting balita. Para kay Elizabeth at kay Zacarias, itong si Maria, pagkakita nila ay isang mabuting balita. Dapat ganun din tayo. Yung ating legacy, yung marinig lamang ng ating kapitbahay yung pangalan natin, chismosa yang kapitbahay ko na yan. Huwag sanang ganun. Dapat yung ating naririnig ay, mabait na tao yan. Yang taong yan ay mahilig gumawa ng mabuti. Mapagbigay ang taong iyan. Yang taong iyan, malapad ang pangunawa. Kaya nga siguro, napakahalaga na tayong lahat ay hindi lamang basta nakikinig, nangangaral, at nagsasabuhay ng mabuting balita. Dapat tayo ay nagiging mabuting balita. Mismong sarili natin ang mabuting balita. Alam niyo po ba sa Biblia, sa Ebanghelyo ni San Marcos, pag sinabing mabuting balita, ang ibig sabihin si Jesus. Si Jesus ang mabuting balita. At kapag tayo ay nangangaral ng mabuting balita,
ang ating ipinangangaral ay si Jesus. At si Jesus ay mabuti. Tingnan nyo nga ulit ang inyong katabi kung mabuti yan, katulad ni Jesus. Kamukha ba ni Jesus yan? Mabuting balita ba yung inyong katabi? Huwag niyong sisikuhin at baka masaktan. Pero hindi pa huli ang lahat. Lahat tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging mabuting balita katulad ni Maria, katulad ni Jesus, at lahat ng mga santo. Tayong lahat ay tinatawag na mga santo. Kung napansin nyo po, kanina, sinindihan natin yung ika-4 na kandila, which symbolizes love. Yung una ay kandila ng pag-asa, kandila ng kapayapaan, kandila ng kagalakan, kandila ng pag-ibig. Ito ay pwedeng nasabi ko na sa inyo, pero uulitin ko. Pag sinabi kong pag-asa plus kapayapaan equals kagalakan. Walang pag-asa kung walang kapayapaan. At walang kagalakan kung walang pag-asa. Pag-asa plus kapayapaan plus kagalakan equals pag-ibig. Halimbawa, pag sinabi ko, pag-asa plus kapayapaan plus kagalakan plus pag-ibig equals Jesus. Itong Advent wreath ay simbolo ng Adbyento. Pero pag pinag-aralan natin ang ibig sabihin niyan, it becomes a symbol of Christ Himself. Kaya paglabas nyo dito mamaya, dapat kayo ay mga taong may pag-asa, mga taong payapa ang loob, mga taong may kagalakan, at mga taong may pag-ibig. Kapag nagkaroon tayo niyan, magiging santo tayo. At maraming magiging santo sa simbahang ito. Kung isasabuhay natin. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na tayong lahat ay iniimbitahan ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita, isabuhay ang mabuting balita, at maging mabuting balita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Ama na tulad ni Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob, nawa nating tanggapin ang manunubos at buksan ang ating puso sa kanyang salitang nagdudulot ng kaligtasan. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat para sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Igalang nawa natin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan at maging mulat tayo sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at may magbigay ng pag-asa sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at kalingain ng isa't isa at maging bukas sila sa pangunawa at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan, upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak
na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming tinanggap ngayon ay amin nawang mapakinabangan at ang iyong ipinagkaloob ay magdulot nawa sa amin ng kagalingang pangmagpakailanman. Amen. Salamat din po sa pag-invite sa akin upang mag-preside sa misang ito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya ay dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat din, Father Joel.